Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Pinakamalaking barko ng China Coast Guard umaaligid na sa Ayungin Shoal, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link, na mataan ang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo na China Coast Guard 5901, o kilala bilang Monster Ship na dumaan malapit sa outpost ng Pilipinas na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal bandang alas 9 ng umaga ngayong araw ng Lunes, ika-25 ng Hunyo. Ito ay base sa West Philippine Sea Monitoring ni Sealight Director at US Maritime Security Expert Ray Powell. Tinahak umano ng dambuhalang barko ng China ang hilagang direksyon. Ayon kay Powell, hindi intensyon ng CCG ship na manatili sa bisinidad ng shoal na nasa loob ng West Philippine Sea. Gayunpaman, naglayag umano ang monster ship ng CCG sa hotspots ng pinag-aagawang karagatan kabilang ang Pag-asa Island ng Pilipinas at Loconia Shoal ng Malaysia. Iniuri naman ito ni Powell bilang isang panghihimasok na pagpapatrolya na layuning magpaabot ng mensahe sa jurisdiksyon ng China sa nasabing mga karagatan at sa pamamayagpag nito sa maritime features. Ipinakita naman ang actual footage ng ginawang intentional high-speed ramming ng China Coast Guard sa rigid hull inflatable boat ng AFP. Hey! Remote! 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 Bawa ka kay Bugs! Hey! Remote! Hey! Remote! 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 Bawa ka kay Bugs! Una nang inihayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang aksyon ng China noong June 17 ay intensyonal at hindi misunderstanding. Tahasang inihayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na sinadya, hindi aksidente at hindi misunderstanding ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal noong June 17, 2024, kung saan isang Navy personnel ang naputulan ng daliri dahil sa agresibong aksyon ng China Coast Guard. Sinabi ni Teodoro, batay sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na hindi nagbabago ang pulisya ng Pilipinas hinggil sa isyu sa West Philippine Sea at kailanman hindi isusuko ng Pilipinas kahit isang pulgada ng ating teritoryo. Ayon sa kalihim, kailanman hindi magpapasupil at magpapaapi ang Pilipinas kaninuman. Inihayag ni Teodoro na ipagpatuloy ng militar na depensahan ang ating teritoryo at ipatupad ang sovereign rights ng bansa. Hindi rin kailangan na humiling ng permiso kaninuman sa pagtupad sa sinumpaang tungkulin, partikular sa West Philippine Sea. Giit ni Teodoro na magpapatuloy ang rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. After our visit to our troops in Palawan yesterday, where the President personally talked to the troops involved in the RORE, we have now come to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. We, however, continue to find peaceful solutions to this issue, as pointed out by the President, and I quote, "We are not in the business to instigate wars. The Philippines is a responsible state. We will continue to exercise our freedoms and rights in support of our national interest in accordance with international law," unquote.
The President was inspired by the bravery and commitment of our soldiers in Westcom. And they can be assured of the entire support of the armed forces and this administration in carrying out their duties to protect our territorial integrity, sovereignty, and sovereign rights. Thank you very much. Aniya, mahalaga ang kapakanan ng mga sundalo na nakastation sa BRP Sierra Madre, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, na hindi na isa sa publiko ng gobyerno ang naka-schedule na rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ay batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We would also like to categorically state that our policy in the West Philippine Sea has not changed. As declared by the President in numerous instances, we will not give up an inch, not even a millimeter of our territory to any foreign power. We will continue to defend our territory and exercise sovereign rights thereon as we see fit. We reiterate that we seek neither permission nor consent from anyone in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. In this regard, we will continue our rotation and resupply missions on a regular basis. The welfare of our troops in the BRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Hindi maituturing na armed attack ang insidente noong ika-17 ng Hunyo sa West Philippine Sea, kung saan ipinakita ng China Coast Guard ang kanilang delikado at agresibong aksyon laban sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na nagsasagawa ng rotation and resupply mission. Sa isang panayam sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año, na ang ipinakita ng China Coast Guard ay paggamit ng kalabisang puwersa. Paliwanag pa ni Secretary Año, na kahit sa ilalim ng Article 15 ng UN Charter at maging sa Mutual Defense Treaty, hindi ito mahuhulog sa definition ng armed attack. Subalit, dagdag pa ni Año, ang ginawa ng People's Republic of China ay lumabag sa napakaraming international at domestic laws gaya na lamang ng paggamit ng illegal force, violation of Convention on Collision at Sea, at International Convention on Safety of Life at Sea. Binigyang diin ng kalihim na dapat magpakita ng self-restraint at palaging isaisip ang paggamit ng mapayapang paraan para ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan. Samantala, walang nakikitang dahilan si Año para mag-convene ang National Security Council hinggil sa Ayungin Shoal incident. Sa kasalukuyan, maayos na ma-manage ng National Maritime Council ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Año na sa ngayon hindi nito inirekomenda ang pag-convene ng konseho, subalit ang Pangulo ay mayroong diskresyon kung nais nitong magkaroon ng full council meeting. Definition ng armed attack. It is the use of military force and excessive mass use of force that could trigger collective self-defense. Even doon sa Article 51 ng UN Charter at saka doon sa MDT, hindi siya magpo-fall sa definition ng armed attack. So at least, the PRC violates a lot of domestic and international laws, including use of illegal force, violation of COLREG, yung Convention on the Collision at the Sea, at saka yung SOLAS, International Convention on Safety of Life at Sea, at saka, of course, in the Declaration of Conduct, dapat doon lahat ng member states should exercise self-restraint and always opt the use of peaceful means to settle. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.